Hindi na kami babalik sa Switzerland. Sa lobby ng NAIA Terminal 3, tila mga bata na nagkakagulo ang mga magiging diplomatiko at tagapagmana ng malalaking korporasyon sa Switzerland. Isang pambihirang sitwasyon. Bakit nagkaroon ng mass refusal to return home? Sama-samang pagtanggi sa pag-uwi, ang 20 estudyante mula sa isang prestihiyosong international school sa Switzerland na sanay sa pinakamataas na antas ng pamumuhay, sa Ferry BS, mundo, lahat ay nagsimula sa isang simpleng stopover sa isang expressway. Ang kanilang field trip na perpekto at metikulosong plinano ay gumuho nang makita nila ang isang ordinaryong tanawin ng Pilipinas. Isang palikuran na kasing linis ng isang department store, 150 uri ng katakam-takam na mga pagkain, at ang pagtuklas sa kahalagahan ng naked relationship, kapwa at communal joy. Sa loob ng 48 na oras na puno ng sorpresa, sinira ni Sofia, ang student council president na balot sa perfectionism, ang kanyang sariling itinerary at umiyak habang nagpapasalamat. Ano ang lihim ng magic ng Pilipinas na nagpabago sa kanilang matibay na paniniwala? Narito ang buong tala ng emosyon at sorpresa. Ayaw ko nang umalis. Isang mass refusal to return home ng 20 piling estudyante mula sa Switzerland. Ano ang nangyari sa kanilang field trip sa Pilipinas? Pinunit ng anak ng isang miyembro ng Swiss Parliament ang kanyang airline ticket. Nabigla sila sa nakita nilang expressway stopover at super spa resort. Pagbaba ng bus sa isang stopover sa NLX, nagpanik ng sama-sama ang mga estudyanteng Swiss. Ano ang dahilan kung bakit tuluyang nag-iba ang kanilang planong mag-CR lang at bumalik agad? Hindi nila inasahan ang tanawing bumulaga sa kanila. Sila na nagmamalaki sa highest standard of infrastructure ng Europa. May department store ba sa stopover? 150 uri ng pagkain ang nakalista. At ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Nang huminto sila sa isang super spa resort sa Laguna kinagabihan, lahat sila mula sa tagapagmana ng korporasyon hanggang sa student council president ay sumigaw habang nakasuot ng simpleng resort wear at umiinom ng buko juice. Wala kaming ganito sa Switzerland. Sa sandaling gumuho ang worldview ng mga elite na mag-aaral na armado ng perfectionism. Ano ang tunay na mukha ng Pilipinas na kanilang natuklasan? Ako si Sofia Müller. Grade 12 ako at student council president sa isang international school sa Switzerland. Ang tatay ko ay isang Swiss Federal Parliament member at ang nanay ko ay isang international lawyer. Lumaki ako sa kapaligirang nagpapahalaga sa perpektong plano at time management. Palagi akong nasa top 5% ng klase, nanalo sa European Student Exchange Program. At dahil doon, ay nagkaroon ako ng pagkakataong pumunta sa Pilipinas para sa field trip na ito. Sa pagtira ko sa Switzerland, naniniwala ako na ang aming bansa ang may world-class infrastructure, malilinis na kalsada, eksaktong oras ng tren, mahusay na pampublikong pasilidad, lahat ay gumagana ng tumpak na parang relo. Iyan ang Switzerland. Sa aking bag ay may itinerary para sa Pilipinas na nakaplano kada minuto. Wait Sikata AM Hotel Departure, 9 AM na iya, Terminal 3 Arrival, 12 PM board flight to Cebu. Lahat ay perpektong plinano. Ngunit mula nang dumating kami sa Pilipinas, may kakaiba na. Ang NAIA Terminal 3 mismo ay parang isang mini city. May mga shopping mall, art exhibit, at maging mga wellness center. Sobrang laki kumpara sa neutral airport ng Switzerland. Naisip ko. Ang airport ay para lang sa pag-alis at pagdating ng mga eroplano. Bakit nila ito ginawang napakakomplikado? Pareho rin ang reaksyon ng mga kaibigan ko. Kaming 20 estudyante ay pawang elite na pinili mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Si Hans mula sa Germany ay anak ng isang logistics expert. At si Marie, mula sa France, ay anak ng isang diplomatiko. Lahat kami ay kinatawan ng aming bansa. Pumunta kami para pag-aralan ng Pilipinas, ngunit sa totoo lang, mayroon kaming bahagyang pagmamataas dahil ang Europa ang world's greatest developed continent. Nang umalis ang bus sa airport at pumasok sa expressway, kinuha ko ang aking laptop
at muling sinuri ang itinerary. Dapat ay sumakay kami ng eroplano papuntang Cebu. Bakit kami sumasakay sa bus at naglalakbay ng matagal? Ipinaliwanag ng tour guide na bago magtungo sa Cebu, may Filipino culture experience muna kami. Kasama rito ang pagbisita sa isang expressway stopover at isang super spa resort stopover. Naalala ko ang pahingahan sa expressway ng Switzerland. Isang maliit na gusali, 2 o 3 vending machine, isang maliit na tindahan ng sandwich. Iyon lang. Karaniwan, 10 minuto lang mag-CR, uminom ng kape, tapos na. Hindi ko masyadong naiintindihan ang super spa resort, pero siguro ay parang sauna. May mga sauna rin sa mga hotel sa Switzerland. Habang umaandar ang bus sa expressway, sumilip ako sa bintana. Ang expressway ng Pilipinas ay mas maayos kaysa sa inaasahan. Malinis ang kalsada, malinaw ang mga lane, ngunit may kakaiba. Sa digital billboard sa kalsada, ipinapakita ang real-time na traffic condition at nag-advertise ng distansya sa stopover at maging ang mga popular menu nito. Isang sistema na hindi namin nakita sa Switzerland. Mga 30 minuto kaming naglakbay nang sabihin ng tour guide sa mic. Malapit na tayong dumating sa Balik Tanaw Complex na stopover. Mayroon tayong 30 minutong free time. 30 minuto? Napangiti ako sa isip ko. Ano ang gagawin namin? Sa 30 minuto, sa isang stopover. 10 minuto, ay sapat na. Sabi ko sa mga kaibigan ko. Magkita tayo ulit sa loob ng 15 minuto. Huwag nating sayangin ang oras. Hindi ko pa alam noon na ang perpekto kong plano ay madudurog sa lalong madaling panahon. At sa gabing iyon, sa Super Spa Resort, magbabago ang aking buong life philosophy. Nang pumasok ang bus sa parking lot ng stopover, nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ano yan? Stopover? Hindi ba yan department store? Pagkahinto ng bus, tumayo ako at kinuha ang bag ko. Plano kong mag-CR agad, bumili ng tubig, at bumalik sa bus. Ngunit nang bumukas ang pinto ng bus at lumabas ako, natigilan ako. Napakalaki ng gusali sa harapan ko. Ang glass window ng 2 palapag na gusali ay kumikinang, at ang pasukan ay bukas na parang shopping mall. Ito ba ang pahingahan? Bulong ni Hans, ang kaibigan kong German. Sofia, tingnan mo ang parking lot. Gaano karaming sasakyan yan? Tiningnan ko ang parking lot. May 10 malalaking bus at hindi mabilang na mga private car. 10 espasyo lang ang mayroon sa stopover sa Switzerland. Ngunit ang lugar na ito ay parang 10 beses ang laki. Ang lahat ng taong ito. Habang naglalakad patungo sa pasukan, nagsimula akong kabahan. May malakas na kutob na may mali sa aking inaasahan. Nang bumukas ang automatic door, sinalubong ako ng malamig na hangin ng aircon. At nang makita ko ang tanawin sa harapan ko, natigilan ako. Ito ay hindi stopover. Ito ay isang higanteng shopping mall. Sa kaliwa, may magkakasunod na convenience store. 7-Eleven, mini-stop, magkakaiba ang brand ngunit magkatulad ang laki. Sa kanan, may bakery. At sa tabi nito, may mga specialty coffee shop, Starbucks. Isang lokal na kapihan. Lahat ay nasa loob ng stopover. Nagsimulang magulo ang isip ko. Nang maglakad pa ako sa unahan, nagsimula ang tunay na gulat. Bumungad ang food court area, ngunit sumuko na akong bilangin ang mga menu. Lumpia, pansit canton, sinigang, adobo, kare-kare, bulalo, halo-halo, ihaw-ihaw, taho, kakanin, suman. Lumampas sa 150 uri ang nakita ko. 3 uri lang ng sandwich ang nasa stopover sa Switzerland. Ngunit dito ay aabutin ako ng 10 minuto para basahin lang ang menu. Hinawakan ni Marie ang braso ko at sumigaw. Sofia, tingnan mo yan! May pharmacy rin! Tiningnan ko kung saan itinuro ni Marie. Talagang may pharmacy. Pharmacy sa isang stopover? Bakit? Sino ang bibili ng gamot sa expressway stopover? Hindi ito maintindihan ng aking karaniwang kaalaman. Sa tabi nito, may tindahan ng eyeglass at isang pasalubong center na puno ng mga local product.
Hindi ito stopover. Isa itong maliit na baryo. Lumapit ako sa guide at nagtanong, Sir, stopover talaga to? Marami sa mga stopover sa buong bansa ay ganito ang laki. Hindi ko maisara ang bibig ko. Marami sa buong bansa? Lahat ganito kalaki? Nagsimula ng magkawatak-watak ang mga kaibigan ko at nagtingin-tingin. Si Hans ay naglalaro ng claw machine sa game corner. At si Marie ay tumitingin ng mga cosmetics sa isang tindahan. Kinuha ko ang itinerary ko. Stop over 10 minuto, CR 5 minuto. Bili ng inumin. Iyon ang nakasulat. Ngayon, wala na itong saysay. Naramdaman kong hindi sapat ang 30 minuto. Nagpa siya akong mag-CR muna. Habang sumusunod sa signage, ang pasilyo ay malinis at malawak, parang isang high-end hotel. Nang buksan ko ang pinto ng comfort room CR, nagulat ulit ako. May 20 cubicle at lahat ay maayos. May bidet at sapat na toilet paper. Sa lavatory ay may hand dryer at paper towel. Mas maganda ito kaysa sa expressway CR sa Switzerland. Habang naghuhugas ako ng kamay, may isang Pilipinang tita ang lumapit at kinausap ako. Ineng, foreigner ka? Saan ka galing? Sumagot ako sa Tagalog na natutunan ko. Switzerland po. Tumawa siya at sinabing, ang galing mo magtagalog. Galing ka sa Switzerland? Subukan mo talaga itong suman sa latik dito, napakasarap. Suman sa latik? Tumango ako at bumalik sa food court. Kumakain na ang mga kaibigan ko ng pansit canton. Kinawayan ako ni Marie. Sofia, tikman mo to. Ang sarap. Nag-alinlangan ako habang nakatingin sa pansit. Mainit ba? Ngunit nang makita ko ang mga mukha ng mga kaibigan ko, mukhang masarap talaga. Order ako ng isang plato ng pansit canton. 50 pesos, halos 1 euro lang. Sa Switzerland, ang isang tasa ng kape ay 5 euros. Pero dito ang isang snack ay 1 euro lang. Maingat akong sumubo ng pansit gamit ang fork. Sa sandaling iyon, parang may sumabog sa bibig ko. Ang pagkakaiba ng texture ang matatamis-alat, na lasa ng sauce, ang pagkainggoy ng noodles. Ang sarap, sobrang sarap. Nakalimutan ko na ang plano kong umalis sa stopover sa loob ng 30 minuto. 150 uri ng pagkain? Maaari akong tumira dito ng isang araw. Pagkatapos kong kumain ng pansit, busog na ako. Pero nakapagtataka na gusto ko pang kumain. Nakita ko ang mga kaibigan ko na pareho rin. Si Hans ay kumakain ng barbecue skewers at si Marie ay may isang bag ng kakanin. Si Julia, mula sa Germany, ay kumakain ng 3 piraso ng turon. Bumalik ako sa harap ng menu. Ano pa kaya ang kakainin ko? May mahabang pila sa harap ng tindahan ng taho. Pumila ako. Ang matamis na soybean curd na may arnibal, brown sugar syrup, ay inilalagay sa tasa. 20.5. Hindi ko maisip na ganoon kamura sa Switzerland. Nang subukan ko, ang init at tamis ay kumalat sa bibig ko. Nagsimula na akong ma-excite. Gaano karaming pagkain at surprise mayroon sa stopover na ito? Tinawag ko ang mga kaibigan ko. Mga kaibigan, libutin natin. Tingnan natin kung ano pa ang mayroon. Masaya silang pumayag. Sinimulan naming tuklasin ang stopover. Mula sa kaliwa ng unang palapag. 3 convenience store, 2 bakery, 4 na coffee shop, mga tindahan ng ice cream, donut, rice meal, lutuing Pilipino, Chinese, Western. Wow! Lahat ba ito ay makakain? At hindi lang pagkain. May charging station ng cellphone, massage chair, nursery room sa isang stopover. Umakyat kami sa ikalawang palapag. Pag-akyat, may mga tourist poster sa dingding. May detalye tungkol sa mga sikat na lugar, masasarap na kainan, at festival sa paligid. May mas mararangyang restaurant sa ikalawang palapag. Steakhouse, buffet, seafood. Nang umupo ako sa tabi ng bintana, nakita ko ang isang maayos na mini garden. May garden sa stopover? Sumigaw si Marie. Sofia, tingnan mo! May gift shop din dito. Sinundan ko si Marie.
Talagang may gift shop, Philippine traditional doll, postcard, keychain, at maging photo booth na may Filipiniana costume. Parang tourist destination ito. Bumili ako ng 3 keychain, isa para sa akin, at ang 2 ay ibibigay ko sa aking mga magulang sa Switzerland. Bumalik ako sa unang palapag at pumasok sa convenience store. Ang laki ng convenience store ay kasing laki ng aming local supermarket sa Switzerland. Higit sa 100 uri ng inumin ang nasa beverage section. Pumili ako ng buko juice, sabi ng guide. Masarap ito. Ang presyo, ₱5.5. Binuksan ko at ininom. Ang tamis at lamig ay kumalat sa bibig ko. Masarap din ito. Nang magbayad ako sa cashier, kinausap ako ng staff sa Ingles. Tourist po ba kayo? Tumango ako. Ngumiti ang staff at sinabi, sana mag-enjoy po kayo sa Pilipinas, ma'am. Nagpasalamat ako at umalis sa convenience store. Ang babait ng mga staff. Paglabas, may outdoor area. May playground ng bata, pet walking area, at smoking area na magkahiwalay. Masayang nagtatakbuhan ang mga bata sa playground at ang mga magulang ay nakaupo sa bench at nagpapahinga. Lahat ba ng ito ay pasilidad ng stopover? Tiningnan ko ang reloko. Lumipas na ang 25 minuto. 5 minuto na lang. Ngunit napakarami pang lugar na. Hindi ko nakita. Hindi ako nakapunta sa product center. Hindi ako nakapasok sa pharmacy. Hindi ko rin nakita nang maayos ang restaurant sa ikalawang palapag. Nagtanong ako sa mga kaibigan ko. Nakita niyo na ba lahat? Umiling silang lahat. Sabi ni Hans. Sofia, sa tingin ko, hindi namin matatapos tingnan lahat. Kahit isang araw kami dito. May game corner pa, massage chair, at capsule toy pa. Capsule toy sa stopover? Nagulat ako ulit. Nagbigay ng senyas ang guide para mag-assemble. Oras na para bumalik sa bus. Kinuha ko ang bag ko nang may panghihinayang. Mayroon akong 2 suman, isang packet ng chips, 3 buko juice, at 3 keychain sa aking kamay. Napakarami nang nabili ko sa loob ng 30 minuto. Sa stopover sa Switzerland, isang tasa lang ng kape ang mabibili. Habang naglalakad pabalik sa bus, lumingon ako. Ang gusali ng stopover ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang mga tao ay patuloy na pumapasok at lumalabas. Naisip ko, hindi lang pahingahan ang tingin ng mga Pilipino sa stopover. Para itong isang maliit na bayan, ngunit nagbigay ulit ng bombang pahayag ang guide. Mga kaibigan, sa gabi, pupunta tayo sa mas kakaibang lugar. Narinig niyo na ba ang Super Spa Resort? Super Spa Resort? Ano iyon? Sa bus, kinuha ko ang cellphone ko at search pa ako. Nakita ko na may public bath, sauna, restroom, at restaurant sa isang gusali. Lahat ng ito ay nasa isang gusali. Tumingin si Marie sa tabi ko at nagtanong, ano ang spa resort? Ipinakita ko ang screen ng cellphone ko. Nagtataka rin ang mukha ni Marie. Public bath? Ligo kasama ng ibang tao? Hindi ko rin maintindihan. Sa Switzerland, ang pagligo ay isang pribadong bagay, ginagawa ng mag-isa sa bahay. Nagsimulang magpaliwanag ang guide sa mic. Ang Super Spa Resort ay isang kakaibang kultura ng Pilipinas. Isa itong lugar kung saan pinagsama ang tradisyonal na spa, sauna, at leisure facility. Maaari kang pumunta kasama ng pamilya at kaibigan at maglaro sa buong araw. Bukas ito hanggang hating gabi. At maaari ka ring matulog sa loob. Nanlaki ang mga mata ko. Matutulog doon hanggang hating gabi? Patuloy ang paliwanag ng guide. Ang pupuntahan natin ngayon ay ang sikat na liwanag sa Lava Hot Spring Resort. Magbayad lang kayo ng entrance fee at bibigyan kayo ng resort wear at towel. Sa loob ay may communal hot spring, mga sauna room na may iba't ibang theme tulad ng volcanic rock at sea salt. May restaurant din, game corner, at comic book section. Lalo akong naguluhan. Sa una ba ito?
Hotel o amusement park? Tinaas ni Hans ang kamay niya at nagtanong. Sir, magkasama ba ang lalaki at babae? Tumawa ang guide at sumagot. Magkahiwalay ang bathing area. Ngunit sa rest area at sauna room, maaari kayong magkasama habang nakasuot ng resort wear. Pumupunta rito ang mga pamilya. Ah, medyo naintindihan ko na. Pumasok ang bus sa urban area. Matataas at siksik ang mga gusali. Kumikinang ang mga neon sign. At nagmamadaling naglalakad ang mga tao sa kalye. Napaka-vibrant talaga ng mga lungsod sa Pilipinas. Mas dynamic ito kaysa sa Switzerland. Mga 30 minuto kaming naglakbay nang huminto ang bus sa harap ng isang malaking gusali. Nakasulat sa labas ng gusali ang malalaking letra. Liwanag sa lava. Tumingin ako sa gusali. 7 palapag na gusali. Lahat ba ng ito ay public bathhouse? Pagpasok namin sa loob, ang lobby ay malawak at malinis. Parang isang hotel. Nagbayad kami ng entrance fee sa counter. 1,500 bawat tao. Mga 1,005 euros. Sa Switzerland, ang hotel sauna ay 40 euros. Bakit napakamura dito? Binigyan kami ng staff ng resort wear, towel, at isang wristband. Ipinaliwanag ng guide. Gagamitin nyo ang wristband na ito para buksan ang locker. At ito rin ang gagamitin nyo para magbayad sa pagkain o iba pang bibilhin sa loob. Babayaran nyo ng buo paglabas nyo. Napakakaiba. Isang wristband lang, walang card o cash. Pumasok kami sa ladies' changing room. Mukhang may daan-daang locker. Hinanap ko ang numero ko. Binuksan ang locker. At inilagay ang bag ko. Kinuha ko ang damit, isang simpleng, komportableng t-shirt at shorts. Malambot at magaan ang tela. Habang nagpapalit, nagtatawanan at nagkukuwentuhan ang mga Pilipinang tita sa tabi ko. Relax ang atmosphere nang magpalit ako ng resort wear at tumingin sa salamin. Nakapagtataka na lahat ay nakasuot ng parehong damit. Walang makapagsasabi kung sino ang mayaman at kung sino ang estudyante, sabi ni Marie sa tabi ko. Sofia, magkakapareho tayong lahat. Nakakatuwa, ngumiti ako. Oo nga, lumabas kami sa common area, sa isang malawak na hall. Nakaupo ang mga tao sa banig at nagpapahinga. May ilang TV at may silid na parang napping room. Tiningnan ko ang floor map, 1F lobby, 2F restaurant, 3F volcanic rock spa, 4F relaxation room, 5F outdoor pool, hot spring, 6F massage, 7F roof garden. Lahat ba ito ay pasilidad? Tinipon kami ng guide at sinabi, sige, may 3 oras kayong free time. Una, maglinis muna kayo sa public bath. Pagkatapos ay subukan ang iba't ibang sauna. Kumain din kayo ng buko juice at lomi sa restaurant. Magkita tayo ulit sa lobby ng 9 p.m. 3 oras. Tiningnan ko ang relo ko. Alas, 1 p.m. na. Hanggang 9 p.m. Nagsimula nang magkawatak-watak ang mga kaibigan ko. Nagpasya akong sundin ang sinabi ng guide at pumunta muna sa public bath. Sa pasukan, may lalagyan ng sapatos na kailangang hubarin. Pagpasok ko, nagulat ulit ako sa tanawin. Ano to? 5 paliguan? Hot spring theme park ba ito? Nang buksan ko ang pinto ng bath area, binalot ako ng singaw. Medyo maulap ang paningin ko dahil sa humidity. Kuskus ko ang mga mata ko at tumingin sa paligid. Wow! Ito ba ang bathhouse? Mas malaki kaysa sa naisip ko. Parang swimming pool. Sa kaliwa, mukhang may 5 shower area. May shampoo, conditioner, at body soap sa bawat lugar. Sa kanan, may ilang malalaking pool. Ang mga tao ay nakababad sa mainit na tubig at nag-uusap. Maingat akong lumapit. Magkakaiba ang temperatura ng bawat pool. Ang unang paliguan ay may nakasulat na, mainit na tubig, batha, 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 atha, batha, batha, patha, atha, batha, batha, patha, batha, atha, batha. Hindi ba ang pangalawa ay 39 ebbises. Ang pangatlo ay jacuzzi.
At nang makita ko ang pang-apat na pool, nagulat ako. Cold plunge. ATO. Malamig na tubig. Bakit ka maliligo sa malamig na tubig? Si Marie ay nakababad na sa 39 wasi na pool. Sofia, halika! Ang sarap ng tubig. Nag-alinlangan ako. Ngunit umupo ako sa gilid ng paliguan at isinawsaw ang mga paa ko. Ang init. Dahan-dahan kong nilubog ang katawan ko. Nang umabot sa balikat ko ang tubig, uminit ang buo kong katawan. Habang nakaupo ako sa mainit na tubig, naramdaman kong lumambot ang mga kalamnan ko. Ang pananakit ng balikat ko mula sa mahabang flight at bus trip mula sa Switzerland ay gumaan. Pumikit ako at naramdaman ang init ng tubig. Kaya pala pumupunta ang mga Pilipino sa public bathhouse, naiintindihan ko na. Mga 5 minuto ang lumipas. May isang Pilipinang tita sa tabi ko ang nagsalita. Ineng, foreigner, bago ka ba dito? Tumango ako. Tumawa siya at sinabing, subukan mo rin ang cold plunge. Ang paghalili sa mainit at malamig ay nagpapaganda ng blood circulation. Ang tawag namin dyan, relax. Cold plunge. Tiningnan ko ang 80 togads na cold plunge pool. Sa malamig na tubig ako maliligo. Sumigaw si Marie sa tabi ko. Sofia, susubukan ko ang cold plunge. Sabay tayo? Umiling ako. Mauna ka na. Dito muna ako. Umalis si Marie sa tubig at nagtungo sa cold plunge. Sa sandaling isinawsaw niya ang kanyang mga paa. Sumigaw siya. Ay, ang lamig! At naglakas loob siyang sumisid sa tubig. Hindi siya nagtagal ng 10 segundo. At tumalon siya palabas. Sobrang lamig. Ngunit masaya ang mukha niya. Sofia, nakakaginhawa talaga. Subukan mo. Na. Curious ako. Ganoon ba talaga iyon? Susubukan ko ba? Umalis ako sa mainit na tubig at nagtungo sa cold plunge. Nang makita ko ang tubig, mukhang sobrang lamig talaga. Maingat kong isinawsaw ang dulo ng mga paa ko. Wow! Ang lamig! Parang tubig na may yelo. Sisirain ko ba ang katawan ko sa pagpasok dito? Huminga ako ng malalim. 1, 2, 3. Pumikit ako at sumisid sa cold plunge. Sa sandaling iyon, parang nagyelo ang buong katawan ko. Ang lamig. Bumilis ang tibok ng puso ko at humigpit ang balat ko. Ngunit may nangyaring kakaiba. Malamig ang katawan ko, ngunit naramdaman kong may init na nagmumula sa kaibuturan ko. Naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng dugo. Ito pala ang blood circulation. Ito ang ibig sabihin ng tita kanina. Pumalakpak si Marie. Sofia, nagawa mo. Anong pakiramdam? Tumawa ako at sumagot. Nakakabigla, pero nakakaginhawa. Gusto ko ulit hot spring. Bumalik kami sa 30 na hot spring. Nang pumasok kami sa mainit na tubig, mas naramdaman namin ang init kaysa kanina. Dahil sa pagpasok sa cold plunge, mas naramdaman ang pagkakaiba ng temperatura. Ito pala ang ganda ng alternating hot and cold bath. Ibinuka ko ang aking mga kamay at paa sa mainit na tubig. Parang nabuhay ulit ang buong katawan ko. Pagkatapos naming maligo, nagpalit kami ulit ng resort wear. Habang nagpapatuyo ako ng buhok, nakita ko ang mga Pilipinang babae na nakatali ang towel sa ulo. Parang mga ninja at nakakatuwa. Ginaya namin at inilagay ang towel sa ulo namin. Nagtinginan kami at nagtawanan. Para tayong mga taga rito. Sunod. Pumunta kami sa Volcanic Rock Spa area. Pag-akyat sa 3F. May mga silid na may iba't ibang temperatura. 60 degrees room, salt room, forest therapy room. Humiga kami sa mainit na sahig. Ang init na nanggagaling sa sahig ay nakakakomportable. Unti-unting lumabas ang pawis namin. Gumagawa kami ng sauna sa Switzerland. Ngunit ito ang unang beses na humiga kami habang nakasuot ng damit. May mga taong nagbabasa ng comics sa tabi namin. May mga natutulog. Pagkatapos ng halos 1 oras sa sauna, basang-basa na kami ng pawis. Ngunit nakapagtataka na hindi kami napagod. Sa halip, naramdaman naming gumaan ang katawan namin. Tinawag kami ni Hans. Guys,
Pumunta tayo sa restaurant. Nagugutom na ako. Tiningnan ko ang relo ko. Alas, 8 p.m. na. Oo nga, nagugutom na ako. Umakyat kami sa restaurant sa 2F. Pagbukas ng pinto, umalingasaw ang masarap na amoy. Amoy ng broth, amoy ng fried food. Tiningnan ko ang menu. Lomi, pansit luglug, curry rice, soft serve ice cream. Sabi ng guide, ang buko juice at lomi ang pinakamagandang kainin pagkatapos maligo. Buko juice? Bumili ako ng buko juice sa vending machine. Nasa isang boteng plastic or glass. 75 pesos. Narinig ko na Filipino style raw ang pag-inom habang nakahawak sa baywang. Ginaya ko at ininom ko ng mabilisan. Matamis, malamig, at sobrang sarap. Bumababa ito sa lalamunan ko na tuyo pagkatapos ng pagpapawis. Sunod lomi. Order ako ng lomi mainit na soup na may noodles, meat, at vegetables. Kinuha ko ang chopstick at spoon. Sumipsip ako. Masarap. Ang soup ay mayaman sa lasa, at ang noodles ay chewy. Ang perpektong salt and nutrient replenishment pagkatapos magpawis. Inubos ko ang soup hanggang sa huling patak. Tiningnan ko ang paligid. Mga pamilya, matatanda, at mga young couple ay relax na kumakain. Naisip ko, ang Super Spa Resort ay hindi lang lugar para maligo. Isa itong community kung saan nagtitipon ang mga tao, nagbabahagi ng tawa, at nagpapahinga ng walang judgment. Wala kaming ganitong lugar sa Switzerland. Gumugugol kami ng oras sa aming sariling bahay. Wala kaming kultura ng relaxing sa publikong lugar nang walang self-consciousness. Parang nabasa ni Marie ang iniisip ko. Sabi niya, Sofia, ang ganda ng atmosphere dito. Lahat ay mukhang masaya. Tumango ako. Oo, walang nag-aalala sa tingin ng iba dito. Lahat ay nagpapahinga sa kung ano sila. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa relaxation room. May mga magkakasunod na reclining chair. May TV sa bawat isa. Umupo ako sa upuan. Para akong nasa langit. Pumikit ako ng halos 5 minuto. Ginising ako ni Hans. Sofia, huwag kang matulog. 9 p.m. na. Assembly time na. Nagising ako. Oras na pala para umuwi. Nagpalit kami ng damit at bumaba sa lobby ng 1F. Naghihintay na ang guide at ang iba pang mga kaibigan. Lahat ng mukha nila ay masigla at maliwanag. Nagtanong ang guide, kumusta ang Super Spa Resort ninyo, mga kaibigan? Ako ang sumagot para sa grupo. Sir, best experience po. Wala kaming ganito kahit saan. Sumigaw ang iba kong mga kaibigan. Ayaw naming umuwi. Gusto naming tumira dito. Wala kaming ganito sa Switzerland. Nang sumakay ako sa bus, umupo ako sa tabi ng bintana. Ang mga ilaw ng gabi ay dumadaloy sa bintana. Mainit ang katawan ko at masaya ang puso ko. Kinuha ko ang itinerary ko sa bag. Ang itinerary na perpektong ginawa ko kaninang umaga. Stopover 10 minuto, bath 1 oras. Sa katotohanan, 30 minuto kaming stopover at 3 oras kaming spa. Napangiti ako. Ganap na nabigo ang perpekto kong plano. Ngunit nakapagtataka na hindi ako galit. Masaya ako, dahil ang karanasan ko ay mas maganda kaysa sa plano. Umupo si Marie sa tabi ko at nagtanong, Sofia, bakit ka nakangiti? Ginaya ko ang pagpunit ng itinerary at sinabi, hindi ko na kailangan ang plano na ito. No plan na tayo bukas. Enjoy na lang tayo. Nagulat at tumawa si Marie. Student Council President Sofia, no plan. Baka umulan bukas ng yelo. Habang naglalakbay ang bus pabalik sa hotel, binalikan ko ang araw na ito. Nang umalis ako sa Switzerland, inakala kong pupunta ako para obserbahan ang Pilipinas. Ngunit sa katunayan, mas marami akong natutunan. Sa stopover ng Pilipinas, nakita ko ang diwa ng kagandahang loob, hospitality. Hindi lang ito isang pahingahan, kundi isang pagpupunyagi at passion
Napasayahin ang mga bisita. Sa Super Spa Resort, natutunan ko ang init ng community. Kapwa. Isang pantay na espasyo kung saan walang title o edad at lahat ay healed sa parehong tubig. Ngayon, sa unang pagkakataon sa buhay ko, pinayagan ko ang aking sarili na maging hindi perpekto. Hindi bilang student council president o anak ng isang parliament member, kundi bilang isang 11 taong gulang na dalaga. Ang oras na nakangiti ako kasama ang lahat, habang bare-faced, pagkatapos, maligo ang pinakamahalaga. Dumating kami sa hotel. Pumasok ako sa kwarto at humiga sa kama. Kinuha ko ang cellphone ko at nagpadala ng message sa aking mga magulang sa Switzerland. Mama, Papa, nagkaroon ako ng kamangha-manghang karanasan sa Pilipinas ngayon. Ang stopover ay parang amusement park at ang bathhouse ay parabang langit. Nabigo ang lahat ng plano ko. Pero mas naging maganda iyon. Mahal na mahal ko na ang Pilipinas. Ayaw ko nang umuwi. Nagpadala ako ng message at pumikit. Pupunta kami sa Cebu bukas. Anong hindi inaasahang pangyayari ang naghihintay doon? Hindi na ako gagawa ng perpektong plano. Sa halip, tatanggapin ko ang Pilipinas nang may bukas na puso. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko ngayon. Ang pinakamagandang sandali sa mundo ay nangyayari sa mga sandaling hindi planado. At ang tunay na kaligayahan ay wala sa perfection, kundi sa pag-enjoy sa sandaling ito. Good night! Salamat ulit bukas. Si Sofia, ang Perfectionist Student Council President mula sa Switzerland, ay nakaranas ng biggest culture shock ng kanyang buhay sa stopover at Super Spa Resort ng Pilipinas. Isang stopover na may 150 menu, isang bath theme park na bukas hanggang hating gabi. Pagkatapos maligo sa mainit at malamig na tubig at uminom ng buko juice, naintindihan niya na mas mahalaga ang enjoyment kaysa sa batas at mas mainit ang empathy kaysa sa individualism. Ang infrastructure ng Pilipinas ay hindi lang para sa convenience, kundi para sa pagpapagaling ng puso ng mga tao. Nagsisimula pa lang ang paglalakbay ni Sofia. Ano pa ang ibang mukha ng Pilipinas ang matutuklasan niya bukas? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, subscribe at like